Salamat Ama sa iyong walang hanggang pagpapala dahil pinagkalooban mo kami ng Espiritu Santo na siyang pagpapala sa amin. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo, gayon din sa iyong bugtong na anak, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Siya nawa. Papurit, pag-ibig, ang siyang ating pagpapalagay. Bago ako magpatuloy sa mga sandali, aking ang mga na siyang mapalad na nakikita, na siyang bumaba sa mga oras. Medyente po. Meron po ba? Good morning sa lahat. Takal nga pagyaman ng tayo man iti Diyos, ta inikanda tayo man iti may sanga aldaw, tap ni kasay kat ada tayo man nga umay nga mangidayat dinagan na. May share ko mo iti parabon nga na iti kanyak ti apo nga ikat ada di intod na nga verse Colossus 3 chapter 12 ang gana ay verse 12 ang gana 15 kanjay ada iti dakkel nga Bible nga ikat jay nakalipat iso na nga puraw tas jay nga nga ikat adati jay dut ba kulay na nga ikat abukan nangisit kas iti mawatak dito yung ikat ti abo nga ikat mangitukon neta kadagiti na unog panakaawat iti na espirituan simbolismo dagita adot masansan nga maipresentada iti na Diyosan sa laknib amang nangiliwak mangi wanwan dahil lang po madadayo ti apo. Ang sulat po ay nasa Colossus 3 sa versikulo ng 12 hanggang 15. Sabi po niya, mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisin kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kaninuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Nabasa. Maraming salamat. Aking hiramin ang aklat ng buhay na siyang pagpapalagay. Purihin ang Panginoon. Ang sulat po ay matatagpuan sa Mateo 5, sa versikulo ng 29 hanggang 31. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpatisod sa iyo, ay dukutin mo ang
at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapasa impyerno. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa ay bigyan siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sapat na ba para ako'y magpatuloy sa mga sandali? Maraming salamat. Aking hihiramin ang aklat ng buhay na siyang aking pagbati, siyang pagbubukas ng pinto ng bawat isa't isa. Purihin ang Panginoon. Bilang pagbati sa atin ng banal na Espiritu, ang sulat po ay matatagpuan sa unang sulat ni Pedro sa Kapitulo 2, sa 1 hanggang 4. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, nasa katotohanan ay itinakwil ng mga tao datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat mga anak, sapagkat inyo na naman ipinagkaloob ninyong mga sarili upang kayo muling matipon-tipon at kayo pinagbuklod ng Panginoon. At naway ang bawat isa't isa sa inyo ay may malinis na puso at isipan. Katulad ng inyong mga kasuotan, kung gaano kalinis at kaputi, naway ganun din ang bawat kalooban at isipan ng bawat isa't isa. Naway ang bawat isa't isa sa inyo ay nakahanda upang inyong isilbi ang inyong mga sarili, inyong ipagkalob ang inyong mga sarili. At ganun din, nawa ay puno ng pag-ibig ang bawat isa't isa sa inyo. Naway laging piliin ang may kababaang loob at ang pag-ibig ang siyang maghahari ng bawat isa't isa sa inyo. Mapalad ang bawat isa't isa sa inyo, sapagkat kayo ang pinili ng Amang nasa kalangitan. Mapalad ang bawat isa't isa sa inyo, sapagkat kayo ang nagbibigay liwayway sa inyong mga kapatid. Kayo ang huwaran ng bawat isa't isa sa inyo. Nanaway mag-ibigan ang bawat isa't isa sa inyo. Huwag sanang wawalayin ang pag-ibig na siyang nag-uugnay kay Ama, sapagkat yan ang pinanghahawakan ng bawat isa't isa sa inyo. Nawat laging ipagpatuloy ang bawat nasimulan ng bawat isa't isa sa inyo. Ipagpatuloy ang magagandang bagay na inyong ginagawa, sapagkat yan ang katangi-tanging nakapagpapasaya kay Amang. Gawin sana ninyong kaaya-aya ang bawat isa't isa. Naway ang bawat isa't isa sa inyo ay kunin ang mga lagayan at punuin nang sa gayon ang bawat salita ng Panginoon ay inyong
mailagay sa inyong mga lalagyan. Huwag sanang hahayaan na mabutas ito at nang malaglag. Dahil ito lamang ang tayong nag-uugnay ng bawat isa't isa sa inyo. Maraming salamat mga anak, sapagkat hindi naging hadlang ang kalayuan upang kayo'y makarating at makipag-isa sa inyong mga kapatid. Naway ang bawat isa't isa sa inyo ay mag-akapan at mag-ibigan ng bawat isa't isa sa inyo. Mga anak, aking hiramin ang aklat ng buhay na siyang aking ibibigay bilang paghati-hatian ng bawat isa't isa sa inyo, na siyang tinapay ng buhay, na naway magbibigay liwayway ng bawat isa't isa sa inyo. Naway inyong isilbi ang inyong mga sarili, nang sa gayon, ang amang ay sadyang matutuwa, nagaganap sa bawat nakikita ng bawat isa't isa sa inyo. Purihin ang Panginoon. Bilang tinapay po na ibinigay po sa atin ng banal na Espiritu, ang sulat ay matatagpuan sa Juan 14 sa bersikulo ng 29 hanggang 31. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari ay magsisampalataya kayo. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanglibutan, at siya'y walang anuman sa akin. Datapwat upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautosang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Magsitindig kayo at magsialis tayo rito. Maraming salamat po. Napakabuti ng Ama ng bawat isa't isa sa inyo, sapagkat nagdaang mga araw ay nariyan ng Ama upang kayo'y gabayan sa bawat akbang ng inyong mga. Naway ang bawat isa't isa sa inyo ay huwag niyong putulin Ang kaugnayan niyo kay Ama. Huwag niyong ilayo ang inyong kalooban sa Kanya, bagkus kayo'y lumapit sa Kanya, anuman ang pagsubok. Dahil siya ang ilaw ng dilim na daan, ilaw ng mga pagsubok na inyong pinagdadaan ninyong bawat isa't isa. Sapagkat sa mga nangyayari, sa mga sandali, maraming masasama ang mga nangyayari sa paligid. At nawa ang bawat isa't isa sa inyo ay kumapit, sapagkat iilan na lang ang makakaalala kay Ama. Iilan na lang ang siyang nakakatupad na makakatupad ng bawat isa't isa. dahil ang Panginoon ang siyang puno ng ubas. At kayo ang sanga. At ito'y magbubunga ng napakarami. Kaya't aking hihingin na lang na huwag niyong puputuli ng kaugnayan ninyo kay ang nasa kalangitan. Sapagkat kapag ito'y inyong tinutulog, katulad ng isang puno na manunuyo ang kanyang dahon at unti-unting nalalaglag ang kanyang mga dahon at kailanman hindi na ito magbubuhay. Kaya't inyo nawang ipagpatuloy ang bawat gawain ng magagandang bagay nakagustuhan ng Panginoon, nakaaya-aya sa kanyang mga mata. At naway ang bawat isa't isa sa inyo ay maghari ang pag-ibig at may kababaan ng loob na siyang nag-uugnay sa Kanya
Dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala ang lahat ng bagay na ito. Kaya't ang katangi-tangi na inyong pangahawakan ay ang pag-ibig na nandyan sa inyong mga puso na siyang nag-uugnay kay Amang nasa kalangitan. Siya lamang ang tanging kapagligtas ng bawat isa't isa sa inyo. Kaya magpasalamat ang bawat isa't isa sa inyo at inyong pakaingatan ang inyong mga sarili ng sagay. Hindi kayo malihis sa anumang masamang bagay, pagkus kayo maililigtas sa pamamagitan ng inyong pagkapit sa Kanya. Aking hihiramin ang aklat ng buhay na siyang aking ipagkakalob ang tubig ng sagay. Hindi kayo mabulunan sa aking ibinigay na tinapay. Na sana'y ang mga bumabang mga salita ng Panginoon ay inyong ikarga sa inyong mga lagayan, sa kabituran ng inyong mga puso, na siyang magbibigay liwayway ng bawat isa't isa sa inyo. Bilang inumin po natin sa oras na ito, ang sulat po ay matatagpuan sa Juan 9, sa versikulo ng 37 hanggang 40. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na at siya na nga na nakikipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga Fariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din. Nabasa na po. Maraming salamat. Naway malinaw ang binigay ng naway maging bulag sa lahat ng bagay. Buksan ang inyong mga puso at inyong papasukin ang Diyos sa inyong mga puso nang sa gayon inyong makita ang pag-ibig ng Ama na siyang tumatalaytay ng bawat isa't isa. Buksan ang puso ng bawat isa nang sa gayon pumasok ang pag-ibig ng Diyos ng bawat isa't isa sa inyo. Naway sapat na ang mga bagay na naibigay sa inyo, na siyang magbibigay liwayway ng bawat isa't isa sa inyo. Mga anak, aking hilingin ang siyang may bahay ng lunduyang ito. Tawagin mo ang iyong karnero. Tanggapin mo ito, anak. Binabati ko ang bawat isa't isa sa inyo, sapagkat inyong nalampasan ang mga